class, nasubukan niyo ba na sinabi ko sa inyo na, okay, tapos na tayo, check na tayo attendance. Meron bang professor na hindi nagkaklase sa inyo na o kaya ay pag-check lang attendance ay nawawala na sa eksena? Meron ba? Ganon? Hello? May isa po kaming prof na hindi nagtuturo. Ganon. Okay. So, hindi ko na alam kung sino siya, no? Wala na akong ano sa kanya. Sir Norman po. Sino? Yes, Mr. Anthony. Mr. Anthony, may sasabihin ka? Okay, mute nyo yung mic nyo, ha? Ako muna magsasalita. Okay, hindi ko na kailangan alamin kung sino man siya. Pero dapat kasi, lagay tayo sa ayos. Okay, maging patas tayo. Dahil dapat, pinaghihirapan natin yung perang ating tinatanggap. Hindi basta makatanggap lang, tapos hindi man nagtuturo. Okay? So, I hope na sa bawat session na ating ginagawa, ito man ay online, ay meron kayong natututunan sa akin at sa ibang professor. Okay, so lumagay tayo sa tama, maayos tayo. Kasi ang magsasakripisyo rito ang mga bata, hindi ang professor. So, isa pa, ako ay may nabalitaan ako sabi mag-online na raw ang CMU. Totoo ba yung balita? May naririnig ba kayong balita na mag-online na raw? Ay, online, face-to-face? Face-to-face po, sir. Ano, Mr. Gabriel? Face-to-face daw po. May sinabi po yung teacher namin kagabi po. Na? This March daw po. Baka mag-full blast ng face-to-face daw po. Oo nga daw, sabi. Pero wala pa naman sinasabi sa amin yung management ng CMU. Sana naman, no? Kasi ako excited na rin. Mahirap kasi online Sir, lalo na po yung mga naka-data lang. Oo, kawawa ang mga bata. Ako, may monthly pay ako dito sa internet. Walang problema. Paano yung mga batang tulad nyo, mga estudyante, na naka-data lang, maghapon pa, araw-araw. Tama, di ba? Kung walang pera, walang budget, paano makaka-attend ng bata? Yes po, sir. Yun nga lang. Although, libre naman kayo sa tuition fee. So, kaya rin naman ang gagawa ng paraan para matuto kayo. So, kailangan nyo rin magtiyaga. Sakripisyo. No? Konting sakripisyo sa budget na ilaan nyo yung budget na ito sa pakikinig o pag-join sa online class. Kasi kayo rin na mag-harvest nito no? Kayo din ang makikinabang sa ginagawa namin sa inyo. So, ang CMU ay gumagawa ng paraan. Makita naman natin kung gaano kaganda ang CMU. Talaga naman, pinaganda nila yung mga facility, building. Ganun na din ang way ng pagtuturo ng mga professor sa CMU. Naniniwala ako sa pamumuno ng ating CMU President na si Mr. Dr. Glenn De Leon ay nagagawa niya ng tama. Talagang nais niya talaga na magkaroon ng isang institution katulad ng CMU na maganda, maayos at may kalidad na pagtuturo. Okay? So, kasi kilala ko naman si Dr. Glenn De Leon na maganda rin naman yung kanyang pakay sa CMU na talagang magkaroon tayo ng institusyon at kalidad na edukasyon sa mga mag-aaral. Okay? So, ilan pa ba ang kailangan ko i-check? 45. So, kailangan pa natin ng 12. Okay, sige. Hindi na natin patagalin. Medyo mahaba ating discussion. If I call your name, then say present. Ha? And avoid absent. Marami na ako nakalista rito na ako madadrop sa akin itong mga ito. Okay, Mr. Abad. Present po, sir. At Mr. Abion. Present po. Mr. Alberto. Present po, sir. Mr. Bahado.
Present po. Mr. Balala, Present po. Mr. Balanon, Mr. Balanon. Si Mr. Balanon ay 4 na ang kanyang absent times 2, 8 times na. So, automatic ay drop na yung ganon. Okay? Pero I gave him chance to explain bakit hindi siya nakaka-attend. Miss Carmela, Sir, Lilia. si Balanon po, magpa-file daw po siya ng leave of absence sa Lunes. Tapos si Leave of- Cordero po nag-drop. Si Cordero ay drop. Okay. Si Mr. Balanon ay ganun din, magdadrop na rin. Ganun ba yun, Miss Villarosa? Hello, Miss Villarosa. Magpa-file po siya ng leave of absence. Leave of absent o magdadrop na? Leave of absence po. Hindi ko po alam. Yun po sabi niya sa akin. Okay, please clarify, Mr. Balanon, kung dadrop siya o ano, ha? Kasi bali 8 na to eh. Times 2 eh. Okay? Continue, Mr. Balyedo. Mr. Balyedo, say present. Absent. Mr. Bautista Dave. Present po. Mr. Bautista Jan. Present po. Mr. Bensurto. Mr. Bensurto. Absent. About Mr. Billones. Mr. Billones. Okay, present. Mr. Calipes. Present po, sir. Mr. Cruz John Berhel. Present po. Mr. Cruz Nasman. Present po. Mr. Dalumangad. Mr. Dalumangad James. Absent. Dalawa na absent niya. Ay, sorry. Mr. De Malongad, absent. Mr. De La Cruz Angelo. Mr. De La Cruz Jimuel. Present po. Mr. De Los Santos. Joseph. Mr. De Los Santos, Joseph. Absent. Mr. De Rosas. Present po, sir. Mr. Diaz. Present po, sir. Mr. Elias III. Mr. Elias III. Absent. Mr. Espiritu. Mr. Espiritu. Boris Log. Mr. Gadingan. Sir, present po, sir. Mr. Garcia Jan Luis. Mr. Luis. Mr. Garcia Jan Luis. Absent. Mr. Gilbuena. Buena, present po. Mr. Leyva. Present po, sir. Mr. Lobaton. Present po, sir. Mr. Mabag. Present po. Mr. Mercado. Present po, sir. Mr. Miranya. Present po. Mr. Morada. Present po, sir. Mr. Nerves. Present po. Mr. Nicolas. Present po. Mr. Perez. Present. Mr. Ramirez. Present po. Mr. Robles. Mr. Robles Jerome. Absent. Mr. Santiago Vincent. Mr. Santiago Vincent. Mr. Soria. Sir, present po, Santiago. May say present. Sorry po, sir. Mr. Soria. John Paul. Mr. Soria. Mr. Soria. Absent. Mr. Chongson. Present po, sir. Mr. Torrejos. Mr. Torrejos.
Mr. Tumala, Present, sir. Mr. Vasquez, Present po, sir. Mr. Villador, Mr. Villador, Present po, sir. Miss Sabelia, Present po, sir. Miss Bulataw, Present. Miss Calauto, Present po. Miss Jano, Miss Heruta, Present po, sir. oh, okay, Mr. Joseph De Los Santos, nandiyan na ba? Yes po, sir. Oh, late ka kasi. Sensya na po, sir. Miss Heruta, Present po ako, sir. Erota po. Miss Laranjo, Present po. Miss Macale, Miss Macale, absent. Miss Miranda, Present po, sir. Present Miss, Miss Nabal, Miss Nabal, Miss Nabal, absent. Miss Rivera, Present po. Miss Tamparong, Present po. Miss Villarosa. Present po. Okay, sa lalaki, sino yung dumating na? Sir, ako po, sorry Dalumanggad? Tama? Mr. Dalumanggad? Dalumangkad po, sir. Dalumanggad. Opo, sir. Okay, so last time you're absent last February 4, right? Yes po. Okay, Mr. Soria. Yes po, Okay. sir, present po. And then, sino pa? Okay, ulitin ko yung absent. Mr. Balanon, Mr. Balyedo, absent. Mr. Bensurto, absent. And Mr. Elias, Mr. Nabal, wait lang. Wait, wait lang, Mr. Nabal. Sir, Miss po. Ay, Miss Nabal, sorry. Miss Nabal. Okay. Sorry. Sino itong pumasok? Si Mr. Chongson. Mr. Chongson. Okay. So, Mr. Torreos, wala pa rin. Miss Makali, wala. Sige. So, 48. So, 9 pa ang absent. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nandiyan na ba si Miss Makali? Ayun. Miss Makali, late ka. Si Miss Makali. Miss Makali, ba't late ka? Okay, ayan na. So, sabi ko nga kanina, meron mag-observe sa atin online from the HR management. Okay, so kahit nagwo-work po, be considerate to our online class, Miss Makali. Okay? Dahil ako, working student ako nung nag-aaral din ako. So far, ay na nga, pinag-aralan natin ang ating discussion last time na Pilipino bilang larangan at Pilipino sa iba't ibang larangan. So ngayon naman, ating i-discuss ang sitwasyong pangwika. So sandali lang, i-present ko lang sa inyo.
Okay, kita na ba, class? Kita na ba? Yes po, sir. Okay, sige. Okay, kung may mag-a-appear na magjo-join online, please inform me, no? And pag nagtanong ako sa inyo kung nasa online pa ako, please lang na pag nagtanong ako, okay, sabihin nyo na lang, opo. Ganun lang. At least, hindi yun napuputol tayo. So, ang aking ginamit na Gmeet is from the DepEd since na nagtuturo naman ako sa DepEd. And that is free for the using of this online Gmeet. Unlike yung isa kong account which is not registered in DepEd. So, there is a limitation na from 1 hour. Kaya before 1 hour, may message sila. So, meron pong time na limitation which is 1 hour. And then, mag-inform naman sila na you have 6 minutes left para matapos yung session ng 1 hour. Pero this time, kanina, I observed that if I use the DepEd account, I know tinatawag natin interruption, no cut, and then straight from the 3 hours session. So, kaya ang ginamit ko ay DepEd account. Okay? So, are you ready to listen now? Yes po. Okay. So, sige, start tayo. So, ito ay ating topic ngayon. Sitwasyong pangwika sa humanidades at panlipunan. Ganun din ang agham panlipunan. Ayan. Okay, pakibasa. Anyone? Okay, so I think Mr. Balala, pakibasa. Pilipino sa iba't ibang larangan. Sitwasyong pangwika at humanidades at agham panlipunan. Sa pinagdadaan ng kolonisasyon ng Pilipinas mula sa iba't ibang mga bansa tulad ng Spain, United States at Japan, hindi nakapagtatakang napakalaki at napakalalim ng impluwensya ng mga ito sa buhay ng mga Pilipino. Ideolohikal at di lamang pisikal ang pagsakop na ito. Sa aspekto ng wika, hindi pa rin nakakawala ang bayan sa pagkagapos ng kolonyalismong nagdaan. Nagdaan na ang 1 siglo mula nang makamit ang kalayaan sa mga Espanyol, ngunit nananatili na ang kulturang ipinamulat sa atin. Kalahating siglo na naman ang nakalipas mula nang lumaya ang bansa sa kamay ng United States. Ngunit tila pilat na ang pagkakadikit ng wikang Ingles sa mga Pilipino, sa estado, sa sistemang edukasyon at maging sa mundo ng mga korporasyon. Okay, now, so may tanong nga kagad ako, no? Sabi niya, kalaya na tayo sa 3 bansa na ito sa colonization, pananakop nila. Ano yung sa tingin nyo ang ipinamana nila sa atin? Lalo na, unahin muna natin sa Spain. Ano yung pinamana nila sa atin? Wait lang may pumapasok sa tignan natin. Wala pa rin. Nakikita ba, class? Kita? Hindi po, sir. Hindi po, sir. Hindi. Wait lang Okay, kita na. Opo, Kita sir. na. Po. Okay, sino yung nag-raise hand? Sabi, Christianismo. Sino yon? Mr. Christian, ikaw ba yon? Yes. Opo. Okay, sige. Ano yung pinamana ng mga Kastila sa atin?
Yung Roman Catholic po. Kristyanismo. O, sige na, wait. So, wait lang nga, class, ha. May alaga ako. Okay, tama yung sagot ni Mr. Christianismo. Pero, meron pa isang, meron pang pinamana ang bukod sa Spain, sa United States at Japan. Ano yung, ano ba yun? Tumutunog? Meron pa bang nagjo-join? Wala na? Wala naman Okay, kita pa rin, class? Opo. Yes po. Ayan. Okay, so, para mabilis tayo, ang pinamana ng mga Kastila, sa Kastila muna, aside doon sa relihiyon, ay yung kanilang mga kultura, lalo na ang kanilang, so na-impluwensyahan tayo dahil sa kanilang sa kanilang wikang Kastila, no? Pero, hindi naman nila pinamana sa atin, hindi naman nila itinuro sa atin to. At ang tanging nagpamana sa atin ng purong wika ng Ingles ay ang Amerikano, mga Amerika. Sa Japan naman, mamaya di-discuss natin, no, kung ano yung mga iniwan nilang until now na naka-impluwensya sa atin sa buhay ng mga Pilipino dahil sa kanilang pananakop. Sa aspeto ng wika, hindi pa rin nakakawala ang bayan sa pagkakagapos sa kolonisasyon na nagdaan. Until now, ay dala pa rin natin dahil ang Kastila ay sinakop tayo sa loob ng 333 years. Ang Amerika ay nasa 42 years ng kanilang pananakop o colonization. Ang Japan naman ay meron 3 taon ng pananakop. Ayan. So, ang bawat bansa na ito ay nag-iwan ng masamang resulta at magandang resulta sa pamumuhay ng mga Pilipino. Hindi ganun kadali para malimot natin at hindi malilimutan dahil may sugat na naiwan sa ating mga puso't isipan ang kanilang ginawa sa bansa Pilipinas. So, kaya natin ngayon dinidiscuss to sa sitwasyong pangwikang humanidades at agham. Kahit papano naman ay meron naman din silang naiwan ng magandang kabutihan, no, sa mga pagdating sa relihiyon, pagdating sa kultura, pagdating sa edukasyon, at pagdating sa iba't ibang larangan ng agham panlipunan. Now, ano ba yung tinatawag nating humanidades? At ano naman ang tinatawag nating agham panlipunan? Ito ang ating tatalakayin sa araw na ito. Excuse me. Maring mayugnay sa imperialismong linguistiko ang kalagayang ito kung saan ang pananakot sa mga bansa ay hindi na sa physical na aspeto, kundi sa diwa at ideolohiya ng mga mamayan dito sa pamamagitan ng wika. Dito ang pagkontrol ay sa isipan ng mga nasakop na mga mamayan na nangyayari dahil sa walang habas na pagtanggap sa isang banyagang wika. May uugnay nito sa estratehiyang ginawa ng United States na kung saan puspusang itinuro, pinatanggap, pinagamit ang Ingles sa mga Pilipino sa panahon ng kanilang pagsakop. Taliwas ito sa tahasang pagdadamot ng mga mananakop ng Espanyol sa kanilang wika.
upang matutuhan ng mga Pilipino. Isa ritong malinaw na dahilan kung bakit sa kabila ng malayong agwat sa haba ng pananakop ng mga Kastila sa loob ng 33 taon, ay mas nanaig at nanatili ang Ingles kaysa sa Espanyol sa kamalayang Pilipino. Ang tanong, no? Bakit ayaw ituro ng mga Kastila ang kanilang wika sa mga Pilipino? Sino makakasagot? Sir, kasi po sir, nung pag nag-uusap po yung mga Kastila po, baka po maintindihan ng mga Pilipino. Yes, tama, no? Para hindi maintindihan ng mga Pilipino ang mga sikreto nilang pag-uusap. Yun yung pinagdamot nila sa ating kanilang wika. Yan yung mga ayaw nilang gawin sa atin na tayo ay pag-aralin ng mga na kanilang wikang Kastila. Kasi ito ang turing nila sa atin ng mga Kastila na yan. So, ang tanging pinamanan nila ay ang kanilang relihiyon na Kristyanismo. Yun lamang ang kanilang at yung mga iba pang larangan katulad ng pagluluto, no, at yung kultura. Pero yung wika ay pinagdamot nila yan. Ang Amerika ay sa pilitang itinuro ang wikang Ingles sa atin. So sa pamamagitan ng mga asawa ng sundalo na tinawag ng Thomasites ay mula sa mga bata hanggang sa matanda ay wikang Ingles ang itinuro sa mga paaralan. So educational system ang ipinamana sa atin ng mga Amerikano. Hanggang ngayon ay ate pa ring pinakikinabangan. So malaking advantage para sa atin na matutunan ng Ingles na kasalukuyan natin ngayong ginagamit at talaga namang kilala ang mga Pilipino bilang isang bansa na mahusay na makipag-usap sa Ingles sa buong mundo. Dahil ang mga Latino, no, napapansin natin sa mga Miss Universe at mga beauty pageant, ay kailangan pa nila ng translation o interpreter para lang maintindihan ang wikang Ingles na pag sila itinatanong sa interview ng question and answer. Pero sa atin, nakita nyo, namamayagpag ang mga kandidata natin sa ibang bansa pag sa larangan ng mga beauty pageant. Dahil kasi talaga namang naigamit natin ng lubusan ang ipinamana ng bansang Amerika. So yun lang ang maitang tanging naipamana ng maganda ng bansang Amerika. Sa kabila noon, meron pa rin kahit papano na may mga masama at hindi magandang naipamana. Kaya lang, para sa akin, sapat na ang pinamana sa atin ng wikang Ingles na kasalukuyang ginagamit natin. Sa buong bansa, sa buong mundo, tayo mga Pilipino ang tinitingala pagdating sa larangan ng pagsasalita ng wikang Ingles. Dahil sabi nila, malinaw, tama ang magsalita ang mga Pilipino. Tignan nyo yung mga call center natin dito sa Pilipinas. Ang sino ba namumuhunan ay mga bansang banyaga, no? Sila yung mga employer natin, mga international. Pilipino ang kanilang kinukuha na call center agent. Bakit? Kasi ang mga Pilipino magaling makitungo, makiharap, makiusap o magsalita sa mga kliyente, mga banyaga. Talaga daw, mahaba daw pasensya natin. Magaling daw tayo makilaro sa mga customer o mga kliyente, lalo na sa ibang bansa. So, maliban dito, tumutugma rin ang paliwanag ni Ferguson sa artikulong The Global Spread of English, Host, Agency, Effects,
and valid responses sa kaso ng pagkahumaling ng mga Pilipino sa wikang Ingles. Ayon sa kanya, ang rasyonal na katanyagan ng Ingles sa sistemang edukasyon, lalo na sa mga kolehiyo at mga universidad, ay socio-ekonomiko. Pag sinabi natin socio-ekonomiko, ito yung pag nagamit natin ang wikang Ingles na natutunan natin, no, ay malaking advantage na kapag tayo nag-apply ng trabaho, lalo na kapag newly graduate at talaga namang sanay ka o bihasa ka sa wikang Ingles, malaking factor to na ikaw ay matanggap. No? Binibigyan nila ng impact o ng puntos kapag ikaw ay magaling magsalita ng wikang Ingles. Nakikinig ba, class? Yes po. Okay. So, Yes po, sir. Okay, thank you very much. So, pinapaliwanag niya na sa pamamagitan ng pagkatuto ng wikang Ingles, higit na magkakaroon na access sa trabaho. Ito yung binabanggit ko nga kanina. Ang isang tao at dahil dito, mas aangat ang kanyang kalagayang ekonomiko. Aba, malaking factor yan, ibig sabihin. Pag sinabing kalagayang ekonomiko, pagdating sa buhay o hanap buhay, naku, garantisado matatanggap ka. Magbubunsod din daw ito sa paglawak ng kanyang impluwensya sa lipunan. Oo, pag magaling ka sa Ingles, naku, social ka. Sasabihin, ang talino niyan, ang galing niyan. O kaya access sa mga makapangyarihan, kultural, kapital, intellectual, o political. Mapapansin natin sa Senado, no, sa politika, o kaya sa Kongreso, aba, nagtatagisan ng kanilang galing sa pagsasalita ng wikang Ingles. At ito ay napapanood ng buong mundo. Tinatanong kung gayon ang pagtingin ito na mas mahalagang gampanin ang Ingles bilang instrumento sa realisasyon ng pag-angat nito. So, kung ikaw ay magaling sa Ingles, ikaw ay aasenso. Mabilis sa iyo ang trabaho. Mabilis ka rin matanggap, no, sa mga kumpanya na iyong papasukin. So, pag nag-apply ka, interview ka ng Ingles, sa sinasagot ng mga Pilipino sa wikang Ingles, talaga naman bilib sa atin ng mga employer, ng mga may-ari ng kumpanya, lalo na kapag foreigner ang mga may-ari ng kumpanya ang iyong ina-applyan. Kilala ang Pilipinas bilang isang multilingual. Ang tanong, ano ang ibig sabihin ng multilingual na bansa? Maraming alam na lingwahe po. Very good. Hindi lang isa, no? Marami. Pag sinabing multi, ibig sabihin maraming alam na lengguwahe o wika. So, tayo kilala daw na isang multilingual na bansa na dumanas ng kolonyalisasyon mula sa mga makapangyarihang kontinente tulad ng Europa, Hilagang Amerika at Asia na nagdulot ng malawakang impluwensya hindi lamang sa kabiasnan at kultura ng mga Pilipino kundi maging sa sinasalitang wika ng pundasyon ng ating pagka-Pilipino. Kahit sabihin pa natin na pambansang wikang Pilipino ang ating sinasalita, pero hindi may iwasan ang mga Pilipino ay nakakapagsalita ng wikang Ingles. Dahil ito yung mapamana sa atin ng mga Amerikano. Lumipas na ang isang siglo mula noong natamo ang bansa ang kalayaan mula sa kolonyalisasyon. Subalit buhay na buhay at damang-dama pa rin ang anino ng kawalan ng kalayaan. Ibig sabihin, kapag isang bansa ay malaya at talagang pili niya ang kalayaan, no, ay mababanaag mo na ang kanyang kulturang tinataglay ay talagang purong-purong wikang Pilipino dapat. Pero hindi pa rin. Kasi nandun pa rin yung kawalan ng kalayaan. Kasi nga, na-influensyan tayo sa haba ng pananakop ng mga bansang sumakop sa atin na tatlo, Kastila, Amerika at Hapon. So,
hanggang ngayon, walang Pilipino na nakakapagsalita ng puro at natural na wikang pambansang Pilipino. Batay sa probisyon ng patakaran ng bilingual, sa antas ng tersarya, gagamitin ng Ingles bilang wikang panturo sa mga kurso sa agham, science, matematika, math, at teknolohiya, technology. Samantalang Pilipino naman ang gagamit ang wikang panturo sa mga kursong nasa agham, panlipunan o social science, at humanidades or humanities. So, hindi lahat ng nabanggit na kolehiyo at universidad ay wikang Pilipino ang ginagamit. Hindi, English pa rin, no? So ngayon, may mga prof o mga professor na ang pagpapaliwanag nila sa mga subject na tulad ng sociology, technology, psychology ay ginagamitan nila ng multilingual. Ibig sabihin, pinapaliwanag sa wikang Ingles at the same time pinapaliwanag sa wikang Pilipino. Bakit? Kasi para lubusang maintindihan ng mga mag-aaral yung paliwanag o paksang tinatalakay ng isang nagtuturo. And marami pa ring universidad na hindi pumapayag na wikang Pilipino ang ituturo. Kailangan daw English, katulad ng Lasal o kaya Ateneo. Yan, mahigpit sila sa mga professor. Kailangan ang professor na nilang tatanggapin ay talagang fluent in English. Siyempre, sikat na eskwelahan yan, social na eskwelahan yan, pangmayaman na eskwelahan yan, at may mga utak ang mga estudyante yan na nag-aaral. Hindi basta-basta sila tanggap na lang tanggap o kaya ay after sila sa pera. No. Kailangan may kalidad na kanilang eskwelahan, lalo na ang mga nagtuturo at yung mga tinuturuan. So, may panood ako sa inyo. Tapos, wait lang Although, lang to, walang sound to. So, makikita nyo naman, ito sa isang recap lamang ng ating, parang trailer ng ating discussion ngayong araw na ito. Din. I don't know what's the reason bakit walang sound yung aking mga video na pinapakita sa inyo. Hindi ko alam. Pero sa akin, nadidinig ko meron. Pero sa inyo, wala. Sabi kasi kanina na klase ko kanina ng 7 to 10. Hindi na naman nagdala ng pampers
Okay, napanood ba, class? Hello? Yes po, sir. Okay, sige. Continue. So, that is parang trailer ng ating discussion o outline pamagitan ng video. Okay? So, tuloy tayo. So, sitwasyong pangwika, humanidades at agham. So, inglesin muna natin kung ano yung humanidades at agham. Pag sinabing yung humanidades, that is humanities o yung tinatawag na HUMS. At yung agham naman sa English ay social sciences. Sa bawat larangan ng humanidades ay marami itong mga nakabilong, no? Nakapaloob. Ganon din ang agham panlipunan, marami rin nakapaloob. Sa pagtuturo sa larangan ng humanidades at agham panlipunan, pati sa probisyon ng patakaran ng bilingual, dapat daw gamitin ng wikang Pilipino bilang wikang panturo sa larangan ito. Subalit dahil sa pagiging maluwag na implementasyon nito, maraming kolehiyo at universidad ang hindi sumusunod sa polisiya. Ayun nga, dahil nga sa kapit ng wikang Ingles sa sistema ng edukasyon sa bansa. Ito yung binanggit ni San Juan at iba pa mula kay Ferguson na katanyagan taglay ng wikang Ingles sa sistema ng edukasyon, lalo na sa mga kolehiyo at mga universidad ay makakambal ng socio-economico. Yung binabanggit ko nga na malaking factor na kahit pag ikaw ay nakakapagsalita ng wikang Ingles at bihasa ka, so factor nito ay ikaw ay matatanggap sa trabaho. Magiging tanyag ka, magiging sikat ka, no? So, higit na naunang larangan daw ng humanidades. Totoo yun, ng humanities, kaysa sa social sciences o agham panlipunan. Subalit madalas na nagkakasalimbayan ang dalawang larangang ito sapagkat maraming paksa at isyu na kapwa tinatalakay ng mga ito, tao at lipunan. Pares nilang tinatalakay tungkol sa tao at lipunan. Marami sa mga teoretiko at filosopikong pundasyon ng agham panlipunan ay nagmula sa humanidades. Ang origin talaga ng social sciences o agham panlipunan ay humanities o tinatawag nating humanidades dahil kasi nauna nga ang humanidades. Bawat larangan ay may tiyak na set ng mga terminong ginagamit na tinatawag na register na kung saan ito yung una nating linggo na pinag-aralan natin, variety at registro ng wika. Ang mga salitang ito ay maaaring magkaroon ng isang kahulugan lamang dahil sa eksklusibong itong ginagamit sa isang tiyak na disiplina. Halimbawa, katulad sa technology, no? Paggamit na salitang mouse sa iba ang ano natin, alam natin hinahawakan natin yung mouse, no? Yung pag ng mga cursor, no, ginagamit natin sa laptop o kaya sa desktop. Pero sa ibang disiplina, kung ating tatagalogin ay daga, di ba? Malit na daga. So yun yung may parehas na salita pero bawat larangan ay may kanya-kanyang gamit, no? So hindi po pare-parehas kapag nagkakaiba ang nagkakaroon ng iba't ibang kahulugan. Pero kapag gumamit ang isang disiplina o isang larangan, alam na nila kung ang ibig sabihin ng mouse, di ba? Lalo na sa technology. Ikalawa, dalawa o higit pang kahulugan dahil sa ginagamit sa dalawa o higit pang disiplina. Kaya minsan, mga salita ay nabibigyan ng iba pang kahulugan dahil kasi lalo na sa sports, di ba? Sa tennis, yung love, no? Meron silang, pag yung sinabing love ay ibang kahulugan nun sa sports. Pero sa ibang larangan, pag sinabi natin love, pagmamahal yan o pag-ibig.
isang kahulugan lamang sa dalawang magkaibang disiplina gawa ng pagkakaroon ng ugnayan ng mga disiplinang ito. Halimbawa, merong isang salita pare sa bawat disiplina o sa ibang larangan, doon sila nagkakaintindihan o nagkakaugnayan. Dahil iba-iba ang register ng wika ng bawat profesyon at nagbabago ang kahulugan taglay ng register kapag naiba ang larangan na pinaggagamitan nito. Itinuturing ang register bilang isang salik sa variety ng wika. So, ibig sabihin na pag-aralin na natin, may mga salita na nababago. Pero, iisa yung parehas ng salita, pero kapag ginamit ng ibang larangan, nagbabago ang kahulugan. Ito na tayo ngayon sa larangan ng Humanidades. Ang pangunahing ng Humanidades ay hindi kung ano ang gagawin ng tao, kundi kung paano maging tao. Ito yun sa humanities. The word human, pagpapakatao. So ngayon, pag sinabi nating Humanidades ay tumutukoy ito sa tao. Ang kaisipan, kalagayan, at kultura ng tao ang binibigyan tuon sa pag-aaral ng larangang ito. Ang layon nito ay sinusugan ni Erwin Miller na nagsasabi na ang layon ng Humanidades ay gawin tayong tunay na tao sa pinakamataas na kahulugan nito na dinagdagan pa ni Newton Lee sa pagsasabi na sana'y mapagtanto natin ang edukasyon at Humanidades ay dapat pahalagahan sa pagpapaunlad ng ating mga isipan at ng lipunan sa kalatan at hindi lamang para magkaroon ng karera sa hinaharap. So, tayo, no, kayo, nag-aaral kayo, binibigyan kayo ng magulang nyo ng edukasyon para maging magkaroon ng gandang karera o karir sa hinaharap. So, yun yan ang Humanidades at edukasyon ay nagkakaugnay sa isa't isa para magkaroon tayo ng magandang kinabukasan at maging isang mabuting tao at kilalang tao sa lipunan. So, Jasper, I said, keep quiet. And malaking factor kasi kapag tayo ay nakatapos ng inyong career o ng inyong pag-aaral, so tingin ng tao sa inyo ay napakataas. At tingin nyo sa sarili nyo, kayo talaga ay isang professional na tao. And hindi lamang sa profesyong natatapos to kung ano yung naging inyong kursong kinuha, kundi kaya kayo nag-aaral at makatapos ng pag-aaral ay maging isang mabuting tao. At paano maging tao na gumalaw sa isang lipunan. Naintindihan po ba? Naintindihan po ba the word Humanidades or humanities? Class, naintindihan pa? Nandiyan pa ba kayo? Yes po, sir. Yes po, sir. O, naintindihan niyo na yung Humanidades, no? Hindi kung ano ang gagawin ng tao, kundi paano maging tao. Ang larangan ng Humanidades ay umusbong bilang reaksyon sa Scholasticismo sa panahon ng mga Grego at Romano, kung saan inihanda ang tao na maging doktor, abogado, at sa mga kursong practical, professional, at scientifico. Ang larangan ng Humanidades ay talagang binibigyan ng kaalaman ang mga tao at makapamili ng ano kanilang larangan na papasukin o karera tulad ng mga nabanggit kanina, doktor, abogado, kursong practical, professional, at scientifico. Okay, kung ano yung hilig ng isang tao, kung ano yung nasa puso niya, kung ano yung nasa isipan niya, kung saan siya magiging conveniente, kung saan siya magiging masaya, at kung saan siya magiging uunlad
sa bawat larangan na kanyang papasukin. No, halimbawa kayo, pinasok yung larangan ng ng BSIT sa larangan ng teknolohiya. Kung yan ay nasa puso nyo, kung yan ang mahal nyo, kung yan ang nasa isip nyo at nais nyo, kayo ay magiging isang mabuting mamamayan at magkakaroon kayo ng tinatawag na advantahe sa larangan na yan dahil kasi kayo ang may alam, no? Kayo ang kaya lamang gamitin niyo to sa tamang pamamaraan ng inyong kursong kinuha. Hindi kinuha niyo tong kurso nito upang magpayaman. May mga politiko na kinuha ang abogasya pero ginamit sa masamang pamamaraan. So, hindi maganda yon. Kaya nga tinuturo ng Humanidades na tinuturo niya ay maging isang totoong tao. Hindi yung gahaman na tao. Kaya ang role na ginagampanan ng Humanidades ay gawin tayong isang mabuting tao sa lipunan. Hindi yung nakatapos ka sa pagiging doktor, hindi mo naman ginamit ang pagiging tao mo, pagiging doktor mo, pumapatay ka ng mga tao na inosente. Alam mo nang bawal ng abortion, ina-abortion mo yung bata, pinapatay mo, nasa loob pa lang ng tiyan. Diba? Okay naman, abogado ka, okay, nabayaran ka ng kabila, ipapatalo mo na yung hawak mong dahil lang sa pera, nasilaw ka. Diba may mga ganyan tayo napapanood sa pelikula? Diba? Na ano ba ang iyong mission and vision being abogado? 'Di ba? Ipagtanggol ang kaso ng mga mahihirap. Hindi yung ipagtanggol mo yung sarili mo at yung mga may kasalanan ipagtatanggol mo dahil lang sa pera, nasilaw ka. So, hindi ka isang Humanidades. Hindi ka bilang isang mabuting tao. Hindi ka nararapat bilang isang Humanidades. Naintindihan po ba? Okay, meron tayong tinatawag na tatlong lapit. Pakibasa naman, Mr. Dalumangkad, James. Mr. Dalumangkad, pakibasa. Okay, kundi si Mr. Dalma, Mr. Espiritu, ay Mr. Mercado, pakibasa. Glass, nadidinig ba ako? Hello? Yes po, sir. Okay. Okay, anyone can read? Okay, na yung pakibasa yung analytical na lapit. Di ba kayo marunong magbasa? Ang analytical na lapit ay ginagamit sa pag-organisa ng mga impormasyon sa mga kategorya, bahagi, grupo, uri at mga pag-uugnay-ugnay ng mga ito sa isa't isa. Okay, alimbawa, ang samahan ng mga Kilusan Mayo Uno o kaya Gabriela, isang organisasyon yun, isang grupo yon. Okay, sila mismo ay nag-uugnay-ugnay sa isa't isa sa pamamagitan ng impormasyon. So, yun yung kanilang magkaroon ng pagkakaisa, magkaroon ng isang layunin. Ang tawag ko doon ay analytical na lapit. Ikalawa, ang critical na lapit ay ginagamit kung ginagawa ng interpretasyon, argumento, evaluasyon, at pagbibigay ng sariling opinion sa idea. Halimbawa, bago ipata sa Senado at saka sa Kongreso, bago ipasa ang batas, ay dumadaan muna to sa mga tinatawag na interpellation o yung sinatawag na pag-aaral o mga bawat mungkahi ng mga bago ipasa. Ano yung iyong opinion o idea sa batas na ipapasa, yung proposal bill, no?
So, nagkakaroon yan na tinatawag na interpretation na argumento. Merong hindi pabor at merong hindi maayos, no, na debate tungkol doon sa paksang kanilang tinatalakay. May kanya-kanyang opinion o sa loobin ng bawat mga mambabatas. Kaya minsan tumatagal ang pagpasa ng isang panukalang batas dahil dito sa critical na lapit. Pag sinabing critical na lapit, ibig sabihin nito ay hindi ito basta-basta, no, na pinagpapasyahan. Ito ay dumadaan sa mga tinatawag nating debate o argument. Ngayon, ang bawat mga mangbabatas ay kinukuha na ng sariling opinion o idea sa paksa o sa panukalang batas na kanilang tinatalakay sa Kongreso at Senado. Next, ang espekulatibong lapit ay kadalasang ginagamit sa pagkilala ng mga senaryo, mga estratehiya o pamamaraan ng pagsusuri, pag-isip at pagsusulat. The word speculative, no, ito yung kailangan mo na may mga procedure na ginagamit. Pamamaraan yon, procedure sa pagsusuri at iniisip mabuti bago isulat. So, yan na the word na speculative. Hindi basta makasulat ka lamang. Hindi basta na makalika ng isang akda o sulatin na hindi dumaan sa tamang pagsusuri, sa tamang pag-iisip kung ano ba yung tamang paksang isusulat o lilikhain na komposisyon. Pero tayong tatlong anyo ng pagsulat sa larangan ng Humanidades. Sa Humanidades, kailangan sundin natin itong tatlo nito. Hindi basta makasulat ka lamang katulad yung nabanggit ko nga kanina. Una, informational, factual. Pag sinabing factual, totoo ang mga impormasyon, paglalarawan at mayroong proseso. Then, ikalawa, imahinatibo. Binubuo ng mga malikhaing akda gaya ng fiction sa larangan ng panitikan. Okay, so ang may mga manunulat ay ginagamit ang kailang imahinasyon bago nila isulat. Kumbaga ay ini-imagine nila kung ano yung magiging outcome na kanilang susulatin. Maaaring ito ay ang susulatin mo ay may kinalaman sa politika, sa ekonomika, o kaya naman sa larangan ng edukasyon, at kung saan-saan pa. Kung ikaw isang veteranong manunulat, lalo na sa panitikan, ay gagamitan mo to ng mga idiomatic expression, gagamitan mo to ng matatalinghagang salita o tinatawag nating figures of speech or tayutay. So, sa pamamagitan ng imahinasyon, ay nakakadika tayo na isang very creative writing na akda na sa larangan ng literatura o panitikan. Ikatlo, ang ngumbinse. Pagsulat ng Humanidades, importante ang pagganyak. Pagganyak, how you encourage and how you motivate the readers na mapaniwala mo sila o hindi mapaniwala ang mga bumabasa. Ako pag sumulat ng isang sanaysay, dapat sa introduction pa lang ay makuha mo na yung interest ng mga mambabasa. Pero kung ang introduction may pangit o walang kwenta, hindi na nila itutuloy hanggang sa wakas ng iyong sulatin. So umpisa pa lamang, paano ka makukumbinsi kung pangit yung pambungad mo? Wala rin, di ba? Mag-aaksaya ka lang ng panahon para basahin. Sa larangan naman tayo ng agham, panlipunan, sa Ingles ay social sciences. Ang agham panlipunan na isang larangang akademiko na pumapaksa sa tao, kalikasan, mga gawain at pamumuhay nito. Kasama ang mga implikasyon at bunga ng mga pagkilos nito bilang miyembro ng lipunan. Malaki ang naging impluwensya ng Regulasyon Pranses mula noong 1789 to 1799, bali 10, no, taon. Bali ilang dekada ito. At Revolusyong Industriya 1760 to 1840. Sa pagkabuo ng larangan sa agham ng panlipunan, social sciences,
Maraming nakapaloob dito sa social sciences o agang panlipunan. Hello? Diyan ba si Mama? Wala. May online class ako Oo nga. Wala. Hindi ko matawagan eh. Si Chan Chan eh. Papatok daw si Patricia. Wala akong kasama dito. Hindi tutuloy yung procedure eh. Pag wala kang kasama. Tawagan mo. Tawagan mo nga. Kaya tawagan ko nga, hindi nga nagre-ring. Tatawagan ko rin pag try mo rin tawagan. O, sige na. May klase ako. Sige na, sige na. Okay, pasensya na. Okay. So, sabi ko nga, ang social sciences o agham ay marami mga nakapaloob dito. Ano nga ba tinatawag nating agham panlipunan? Ito ay isang darang akademiko na pumapaksa sa tao. Katulad din ng humanidades, pumapaksa sa tao. Ang kaya lang, ang pagkakaiba nila ay meron tong kasamang kalikasan, mga gawain at pamumuhay nito. Hindi katulad sa humanidades ay tungkol lamang sa pagkatao o tunay na tao at paano maging isang tunay na tao. Samantalang dito sa agham panlipunan ay pag sinabi natin panlipunan ay society, yung larangan na akademiko na tumutukoy doon sa lipunan iyong ginagalawan. At bilang isang miyembro ng lipunan, so importante ang tinatawag natin yung ating ginagawa sa pang-araw-araw, yung pagkilos natin bilang miyembro ng lipunan. Kaya nga tinawag na agham panlipunan. Malaki ang naging impluwensya ng revolusyon daw, no? Noong Frances sa taong 1789 to 1799 hanggang sa kasalukuyan ay pagkabuo ng agham larangan ng agham panlipunan. So mas nauna, inadapt lang man ng ang social sciences sa humanidades yung kanilang layunin. Kinikilala sa larangan ng agham panlipunan ito yung mga great philosophers, siguro familiar kayo dito sa mga pangalan nito, na Diderot, Rousseau, Francis Bacon, René Descartes, John Locke, David Hume, Isaac Newton, Benjamin Franklin, Thomas Jefferson, gayon din sina Karl Marx, Max Weber, Emily Durkheim at marami pang iba. Ito yung napag-aaralan natin to sa subject ng sociology at psychology. Alam ko mayroon kayong mga subject dito sa college. Mga disiplina sa larangan ng agham panlipunan. Unang-una ay sociolohiya o kaya sociology. Ito yung binabanggit ko nga. Pag sinabing sociology, pag-aaral ng kilos, pag-iisip at gawin ng tao sa lipunan ng kanyang ginagalawan. Psikolohiya o psychology, pag-aaral ng mga kilos, pag-iisip at gawin ng tao gumagamit ng empirical na observation. Ito yung mga psychology na sa pamamagitan lang ng kilos mo, tingin ng mata sa ibang tao, hindi yung pag-iisip, at saka talaga yung mga asal mo, ito yung sila ang nakakabasa sa pamamagitan ng observation, yung the word psychology or psychology. Next, linguistic o linguistica. Ito yung may mga pag-aaral na kung gusto mo mag-aral ng linguistic, sa UP ka kumuha, kaya sa PUP. Pag-aaral ng wika bilang isang sistema kaugnay ng kalikasan, anyo, struktura at variation nito. So, pag nag-aaral ka ng linguistic dito sa Pilipinas, pag-aaralan mo ang lahat ng dialekto sa buong rehiyon, sa buong bansa. Mahirap to kasi ako nag-aaral ako ng language, major ko. So, pinag-aaral kami, meron kami subject ng linguistic. Ako, pinag-aaralan namin ang iba't ibang dialekto sa Pilipinas. Napakahirap, pati yung origin niya. Okay? Yung paggamit ng mga a, e, i, o, u, and then yung mga consonant and vowel, ano yun sa kanila doon sa bawat rehiyon ng ating bansa.
And number 4, anthropology or anthropolohiya, pag-aaral ng mga tao sa iba't ibang panahon ng pag-aaral, pag-iral upang maunawaan ang kompleksidad ng kultura at gumagamit ng participant observation or experiential na immersion sa pananaliksik. Anthropology. Okay? Yung, di ba, meron kayong subject na anthropology. Next, kasaysayan o historical. Pag-aaral na nakaraan o pinagdaanan ng pag-iral ng mga grupo, komunidad, lipunan at ng mga pangyayaring upang may ugnay ito sa kasalukuyan. Ginagamit ang lapit naratibo upang mailahad ang mga pangyayari. Pag sinabing naratibo, paglalahad, no? Inilalahad niya ang mga kasaysayan, mga nagdaang kasaysayan. Katulad sa bansang Pilipinas, tayo dumanas ng kalupitan ng mga pananakop ng mga Kastila, Amerikano at ng Hapon. Ito ay nakasulat. Ang sabi nga nila, sabi ni Chris Aquino, you can change the story but not the history. Pwede mong baguhin ang istorya pero ang kasaysayan ay hindi mababago. Ayan. 'Di ba? And then next, geografiya or sa English ay geography. Pag-aaral sa mga lipunang sakop ng mundo upang maunawaan ang masalimuot ng mga bagay kaugnay ng katangian at kalikasan. Geografiya. Halimbawa, ano yung geography sa Pilipinas, bansang Hapon, bansang Amerika, at kung saan pa. Yun ang geografiya. So, geografiya, tumutukoy din to sa lokasyon o mapa o sakop ng buong mundo. Ika-7, agham pampolitika. Pag-aaral ng sa bansa, gobyerno, politika, mga patakaran, batas, proseso at sistema ng gobyerno, gayon din ang kilos politikal ng mga bawat institusyon. Ika-8, economics. Pag-aaral sa mga gawaing kaugnay ng mga proseso ng produksyon, distribusyon at paggamit ng mga serbisyo at produkto sa ekonomiya ng isang bansa. So, ito yung nakapaloob sa social sciences. Yung agham politika, economics, geografiya, kasaysayan, no, sociology, psychology, at kung ano pa. Next, 9, area studies, interdisciplinary yung pag-aaral kaugnay na isang bansa, rehiyon at geograpikong lugar, qualitatibo, ito yung sa English ng quantity and qualitative, at empirical na observation at investigation ng lapit sa panaliksik. So, kapag ito yung area studies class, napakahirap na trabaho to, no? Ibig sabihin, pag-aaralan mo ang bawat lugar, no, hindi lang sa isang bansa, sa buong bansa, sa buong mundo, na pag-aaralan mo yung kanilang religion, geography, no, sa pamamagitan ng quantitative and qualitative approach at meron pang empirical na observation. Kasama na rin ang pag-imbestiga sa gagawing pananaliksik. Katulad nyo, class, may itatanong lang ako sa inyo bilang isang IT student. Okay. Ano ang magiging ebidensya nyo na kayo ay nag-conduct ng quantitative and qualitative na observation na ginawa nyo na instrument? Anyone? Hoy, nandiyan pa ba kayo? Buhay pa ba kayo? Yes po, sir. Dito pa, sir. Ano yung magiging, alimbawa, kanda kayo ng ng interview o kaya ng survey. Pag sinabing interview, that is qualitative o qualitatibo. Busog, umihi, wala na naman dala. Nasa hospital si Jeff. So, ano yung ebidensya nyo na kayo nag-conduct ng interview or ng survey? Ano magiging ebidensya? Ano yung ipapakita nyo sa panel? Anbawa,
depensa, magde-defense kayo. Kaya importante yan, sinasabi ko sa inyo, pananaliksik pa din to. Ano, class? Hoy, tinatanong ko kayo. Ano Pagkuha po ng litrato, sir. Okay, very good. Kailangan meron kayong picture nung inyong in-interview o sinurvey, no? Bukod doon, yung instrument na ginamit, no, yung mga forms na ginamit. Talagang sa pananaliksik, lalo na sa area studies, pati yung lokasyon ng lugar na inyong pupuntahan ay kukuhanan nyo ng larawan. Yun ang ebidensya ang magpapatunay na kayo ay nag-conduct ng interview or survey. College ako, Disco, yung aming ni-research sa isang lugar na sa Bulacan, high tide pa, hanggang singit ang tubig. May deadline kami sa professor namin ng college. Kailangan matapos namin ng araw na yon at kinabukasan ipapasa. Bago pa namin ipasa yun, siyempre yung aming ginawang interview ay kailangan ay liliko namin yung mga datos, kung ilan yung in-interview namin, ano yung mga sagot nila. So, pinagtiisan namin yung lugar na baha diyan sa Obando, Bulacan. Grabe, yun ang naranasan ko talaga na ang damit namin, uniforme namin basang-basa. Bakit? High tide pa, pangalawa, umuulan. Laki ng tubig baha. Wala na kami magawa. Mutik na nga kami magkasakit Pero yun, lahat na yun ay kinuha na namin ebidensya na yung lugar na yun, yung area studies na yun, ay talaga namang bahain at talagang lubog sa baha. Nakita nga ng professor namin nung kinabukasan, pinasa namin, naniniwala na nga raw siya. Ayun, merong area studies na ginawa. No? So, nandyan yung minsan ayaw kaming patuloyin sa bahay, walang tiwala sa amin, kahit na naka-uniforme kami. So, mahirap mag-conduct ng research o ng thesis. Then, arkeolohiya, pag-aaral ng mga relikya, labi o artifact at monument, kaugnay na nakaraang pamuhay, gawain ng tao. Noong 1962, si Dr. Fox, Robert Fox, nagpunta sa Pilipinas. Siya ang nakatuklas sa Tabo Caves na mga relics o labi ng tao na ayon sa kanyang pag-aaral na ang mga Pilipino ay sumusukat lamang ng 4 na pulgada hanggang 5 pulgada lamang. Yun yung mga ating mga ninuno. At yung itsura natin talaga ay kakaiba sa mga lahing Banyaga. So, ibig sabihin ay ngayong present days natin ngayon ay iba na ang ating personal na itsura kaysa doon sa itsura o labi na na-discover ni Dr. Fox noong 1962 sa Tabo Caves. No? Alin nyo ba yon sa Tabo Caves na pinag-aralan sa Social Studies nung kayo ay high school? Okay, sige. Wala naman sasagot. Ako na lang sasagot. Opo. Relihiyon. Pag-aaral ng mga organisadong koleksyon ng mga paniniwala, sistema kultural, at mga pananaw sa mundo kaugnay ng sangkatauhan at sangkamunduhan o universe bilang nilikha ng isang superior at superhuman na kaayusan. So, meron ka tayong iba't ibang relihiyon, Protestante, Kristyanismo, Iglesia ni Cristo, at kung ano pa. So, iginagalang natin ang bawat organisasyon nito at kanilang sistemang kultural. Hindi lahat ay pare-parehas ang kanilang pananaw sa buhay. At iba-iba rin ang kanilang uri ng pananampalataya sa bawat rehiyon na kanila na nasakop ng ating lipunan. Okay, nandito tayo ngayon sa proseso, no? Lalo na kapag tayo ay gagawa ng isang thesis. Ito. Bakit nabanggit natin ang thesis? Ang layo yata ng thesis sa Humanidades at Agham Panlipunan ay hindi malayo.
Dahil ang proseso ng pananaliksik o thesis ay isang gawain na nakapaloob mismo sa humanidades at aghampanlipunan o social sciences. Una, pagtukoy sa genre o anyo ng sulatin gaya ng binabanggit sa itaas. Pagtukoy at pagtiyak sa paksa. Ano bang paksa yung i-research o itithesis sa lipunan? Paglilinaw, pagtiyak sa paksang pangungusap. Siyempre, lilinawin mo at tiyakin mo ano ba yung gagamitin natin mga pangungusap doon sa paksa. Baka mamaya malayo ang pangungusap mo na sinusulat mo doon sa paksa. Pagtiyak sa paraan ng pagkuha ng datos. Okay, so pag kayo mag-thesis o magre-research, meron tayong mga sistema o procedure na o paano natin gagawin na pagkuha ng mga datos. Siyempre muna, interview ka muna. O kaya naman magsasurvey para ka makakuha ng datos. Pangalap ng datos bilang ebidensya at suporta sa thesis. Siyempre, bukod doon sa mga forms, kailangan meron ng larawan, yung binabanggit ko nga sa iyo, suporta sa thesis. Ito ang ginawa namin. Kami ay nag-interview ng mga ilang tao dito sa lugar ng Ubando, Bulacan, na may baha, ganito, ganyan, na meron kayong ebidensya. Analysis, kasi meron kasing gumagawa ng ng thesis na kinuha lamang sa internet, pero hindi naman sila original. Kaya ginamit lang nila yung impormasyon na yon na walang ebidensya na sila ba ay nag-research sila talaga, nag-interview o kaya nag-survey. Analysis na ebidensya. Kung meron kang ebidensya, meron tinatawag na analysis at interpretation. Gamit ang lapit ng pagsusuring kwantitatibo at kwalitatibo. At ganoon din ang argumentatibo, deskriptibo at etnographico. Ayan. Ano man yung gagamitin yung ebidensya? Susuriin nyo yung, alimbawa, pag sinabing qualitative, susuriin nyo yung mga in-interview nyo. Ilan sa mga in-interview nyo ang hindi pabor at pabor? Okay? Ilan sa mga sinabi nyo ang sumagot ng yes or no? Naintindihan po ba? Next, letter G. Pagsulat ng sulatin gamit ang logical, malinaw, organisado, angkop, sapat at wastong paraan ng pagsulat. Then, ganoon din ang pagsasayos ng sanggunian, yung reference natin. At talababa, tinatawag natin index sa mga ginamit na sulatin ng iba pang may akda. Pag magre-research tayo o pagsasaliksik, no, ay kailangan meron tayong mga sanggunian o yung mga reference na ginamit. Hindi lang aklat, kundi pati ang mga dyaryo, magazine, o yun tinatawag natin sa different website sa internet. Kasaysayan. Okay, now, dito na tayo ngayon sa kasaysayan na at tungkulin ng pagsasalin ng pagsulong ng wikang Pilipino. Ang pagsasalin o translation ay nagmula sa salitang Latin na translasyon o na translasyon naman sa wikang Ingles. Metapora o metaphrasis, ito ang wikang Griego na pinagmula ng salitang Ingles na metaphrase o salita sa salitang pagsalin. Ayon kay Kasparek noong 1983, hango kay Batnag noong 2009, ang sumusunod na mga kahulugan sa pagsasalin ay mula sa aklat ni Batnag at J. Petra noong 2009. Ngayon, minsan, kapag tayo ay nagre-research, no, lalo na sa mga subject ng social sciences o aghampanlipunan at ganun din sa humanities o humanidades, kailangan din natin, kasi minsan yung ating masasaliksik na research ay nasa wikang Ingles. Ngayon, para lubusan natin maintindihan, kailangan natin ng Google Translation. Okay? Kaya lamang mayroon tayong problema sa Google Translation. Hindi lahat ng nakikita natin doon ay angkop na pagsasalin sa wikang Pilipino. Bakit? Nababago ang interpretation o kahulugan ng salitang iyong kinatranslate. So, translation consists in producing in the receptor language the closest o yung malapit. Kapag nag-ano tayo, nagpo-produce siya
mensahe o tanggap ng wika na malapit, no, yung mga natural na katumbas na mensahe ng pinanggalingan ng wika. First meaning, unang kahulugan, at secondary style o kaya ikalawa ay ang estilo. Translation is made possible by an equivalent of thought that lies beyond its verbal expression. So, ang pagsasalin ay mula sa posibleng katumbas na diwa na mismo nasa likod ng verbal expression ayon kay Severy noong 1968. And then the third one is the translation introducing in the receptor language a text which communicates the same messages as the source language but using the natural grammatical and lexical choices of the receptor language ayon kay Larson's 1984. So ang pagsasalin ay nakakapag-produce o nakakalika ng isang tanggap na wika na which communicate na nakakapag komunikasyon ng parehas na mensahe sa pinagmulan ng wika o ng lengguwahe na ang gamit ay ang natural na gramatika at lehikal na pinili ng receptor ng language. Ika-apat, translation is an exercise. Ito yung pagsasanay which consists in the attempt to replace a written message in one language. So, nag-attempt tayo o sinusubukan natin na napalitan ang nakasulat na mensahe sa isang wika. Pero parehas na mensahe sa iba't ibang lengguwahe. Meron tayong layunin ng pagsasalin, magdagdag ng mga impormasyon at kaalaman mula sa pag-angkat ng mga kaisipan mula sa ibang wika. May ilahok sa pambansang kamalayan ang iba't ibang tubong kalinangan mula sa iba't ibang wikang regional at pangkating etniko sa bansa. Mapagyaman ang kamalayan sa iba't ibang kultura mula sa pagbubukas ng bagong mundo mula sa mga salin. So, ang pagsasalin kasi ay upang para sa akin, stop it, Jasper. I told you, keep quiet because I have online class here. So, nadidinig yung boses nyo, ha? Okay, so, para sa akin, ang tunay na layunin ng pagsasalin ay upang maintindihan natin ang lubusan yung wika ng ating isasalin o yung salitang ating isasalin, lalo na sa wikang Pilipino. Ganun lamang ang kasimple yung layunin ng pagsasalin upang lubusan at maintindihan natin o maunawaan ang salitang ating isasalin. Okay? May uri ng pagsasalin. Pagsasalin pampanitikan o tinatawag ng translation in literature. And pagsasalin ng scientific technical or sa English ay translation in scientific technical. Okay, now class, ito yung I give you up to 12 o'clock noon, kailangan matapos nyo to. Okay, isasalin nyo to sa salin Pilipino. 1, Department of Environment and Natural Resources. 2, National Economic and Development Authority. 3, Metropolitan Manila Development Authority. 4, Office of the President Advisor on the Peace Process. Next, Presidential Commissions of Visiting Forces Agreement. Next, Communication on the Filipino Language. Next, National Commissions on Indigenous People. Bureau of Agrarian Reform Beneficiaries Development, Philippine Center of Post-Harvest Development and Mechanization, and last, Educational Development Project Implementing Task Force. Okay, so I give you 30 minutes up to 12 noon.
So, write your answer in a piece of paper. Okay? Naintindihan ba ang gagawin? Opo, sir. Pero medyo malapit po yung... Yes po, sir. Ano? Saan po ipapasa, sir? Tatawag ako mamaya. Wait lang ha. Ulitin natin. Pero pwede po hanggang 1 na lang po. Ano gong one? Meron pa tayong i-discuss, anak. Exercises lang to. Hindi pa tayo tapos. Tatawagin kayo Saan po isa-isa. ipapasa? Ngayon. Okay po. Tatawag ako ngayon. Isa-isa. 11 to. Naintindihan po ba? Sasali Opo, nyo sir. na ito. Titignan natin kung literal o hindi literal ang pagsali nyo. Okay, so base doon sa napag-aralan natin. Ha? Wikang English to, ano magiging sali nito sa wikang Pilipino? Okay, start now. That's where I told you. So, keep quiet. I have class on text class. And do not sit down there. May pasadyaan. Dito ka. O, dito ka. Dito ka. Ito, humingi ka na naman eh.